Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Isang ginang naman ang humihingi po ng tulong at gusto niya mabawi ang ibinayad po sa First Life Insurance. Nahalata na raw kasi po niya na niloloko na ho siya ng kumpanya dahil hinihingan pa siya ng dagdag na kontribusyon. Ang dahilan daw ng kumpanyang ito sa dagdag na paniningil, bagsak daw ang ekonomiya ng Pilipinas. Naku, magagalit sa yung Pangulong Duterte niya. Narito, panoorin po ninyo. Kumuha ng insurance policy ang ginang na si Mary Grace Collado sa First Life Insurance Company. 13 taon niyang binayaran ito na umabot sa 1 milyong piso na para sa kanyang life at accidental insurance. April 2002, nagsimulang magbayad si Mary Grace sa First Life Insurance halagang 1,260 pesos tuwing ikatlong buwan. Naengganyo raw siya rito dahil kalakip nito ang savings at investment na 10%. Pero noong 2013, nang magkiklaim na sana siya ng savings at investment dahil natapos na niya ito, nagulat na lamang siya ng pagbayarin pa raw siya ng karagdagang pang 2 taon. Ang dahilan ng insurance company sa paniningil, bagsak daw ang ekonomiya ng Pilipinas. Pumayag naman si Mary Grace kaya naman itinuloy niya ang pagbabayad hanggang nitong 2017. Sa makatuwid, 15 taon siyang nagbayad ng policy. Nang mag-claim na naman siya ng savings, muli na naman daw siyang pinagbabayad. Kaya naman tumanggi na si Mary Grace at nais niya itong bitiwan. Nagpanta na raw si Mary Grace na magsumbong dahil tila ginugoy na siya ng First Life Insurance. Nagdesisyon daw ang management nito na ibalik na lamang sa kanya ang halagang 89,542 pesos. Ang kaso, bago i-release ang nasabing pera, kailangan daw muna niyang pirmahan ang mga dokumentong release waiver at quit claim, application for cash surrender, deed of settlement and certificate of release. At kailangan pa raw niyang maghintay ng 40 araw bago makuha ang pera. Pangamba ni Mary Grace, baka umistilo na naman ang First Life Insurance para makapangloko. Okay, para mas malinawan ho tayo dito sa reklamo ni Mary Grace, nasa studio siya ngayon. Mary Grace, unang-una, ba't ka nga ba naengganyo? Sino ba nag-ano sa inyo dito? Sino ba nag-encourage para sumali dito sa First Life na insurance? Kasi that time po, nakita ko rin po kasi yung mga ka-empleyado ko na kumukuha din po sila. Okay. So, syempre, parang protection for my family. Hindi naman po natin kasi masasabi kung may mangyari man sa atin. Kaya po ako naengganyo. And at the same time po kasi, ang sabi, savings. Para lang ako nagsisave sa bangko na mas malaki po yung dividend. Oo. Ganun At yung po. interest niya, ang laki, 10%. 10% po. Yun po yung agreed. Yun po yung kaya po ako nag-sign up sa kanila noon. Ayun. Kasi po yung pinangako nila noon. Kaya medyo doon ka na, dahil 10%, mukhang lalaki yan kapag Opo. Tapos 15 years ka na nagbabayad. Yes, pero po ang talaga pong usapan noon, 13 years to pay. So, dapat po, nung 2015, fully paid na po ako. So, kiniklaim ko sa kanila na fully paid na ako. Nung tumawag ako sa kanila, sabi na hindi pa daw. Kasi daw, bagsak daw ang economy ng Pilipinas. So, hindi daw kayang isustain ng insurance. Nako. Yung policy ko o yung plan ko, kung mag-stop na ako mag-pay. Okay. So, nakiusap sila sa akin for another 2 years for paying it. Para daw Another 2 years? para daw po magpatuloy. Para daw po, kasi nakakahinayang naman daw po kung mawawala yung insurance ko. So, pumayag na lang din po ako para po matapos na yung Then problema after that, ko. medyo nagduda ka na, mukhang lokohan na to. After that po, so siyempre masaya na naman ako dahil magto-2017 na, so tapos na dapat ako. Yeah. Sabi na naman sa akin, hindi daw. Sabi ko, ba't gano'n? Non-stop payment? Okay. Sandali, Grace, nasa linya ngayon po si Attorney James Villena, ang legal counsel po ng First Life Insurance Financial Corporation. At least, tinanggap po ninyo ang tawag po ng Kilos Pronto. Attorney James Villena, magandang hapon po sa inyo.
Magandang hapon po naman sa Okay. mga taga-subaybay ng inyong programa. Opo, attorney, meron pong reklamo ho dito, isa po sa inyo pong mga kliyente. Ang gusto lang ho niyang makuha, dapat ho maibigay ho sa kanya dahil completely paid na daw ho siya sa kanya pong policy. Anong masasabi ho niyo dito, attorney? To be candid with you, I haven't reviewed the contract of this client. Pero I believe meron ng negotiation for the surrender of the policy. Now, doon sa surrender ng policy, we provided her with the details nung kanyang pagbabayad, mga premium payments niya. At sa totoo lang, ang cash surrender value nung kanyang policy nagkakahalaga ng mga 47,000 plus. Ngayon, nung nakipag-usap siya sa kumpanya, binigay sa kanya lahat ng forms para doon sa surrender ng kanyang insurance at sinabi niya ay babalikan daw kami. No? Ngunit, ito na nga, nabalitaan na lang namin na pumunta siya sa inyong opisina at nag-complain. Pero sandali ho, attorney, pasensya po kakat na ho ni kita. Meron ho kayong offer na 89,000 po para makuha ho niya yon. Pero yung sinasabi yung pagpirma niya quit claim, ibig sabihin po, mawawala yung kanyang, kaya nga ho siya kumukuha sa inyo, para sa kanyang kaligtasan ho, yung pati ng pamilya niya. Kung may mangyayari sa kanya, meron siyang makukuha sa inyo, sir. Opo. Ang surrender value po ay 47,000. Ngayon po, nung hindi po sila nagkakasundo doon sa cash surrender value, actually, iniimbitahan po namin siya para makipag-usap sa aming opisina para malinawan din po siya doon sa computation. Now, ang inalok po ng First Life para lang po maayos ang kanilang paghihiwalay is nag-add po kami ng another 40,000 pesos para doon sa amicable. Kaya umabot po ng 89,000. Tama po ba, attorney? Opo. Pero ang kanya daw hong nabayad sa inyo ho, ay umaabot po ng 70,000, sir. Sa aking nakita po na mga payment, ang nakalagay lang ho doon kasi ang surrender value ay 47. No? Pero kung meron ho siyang iba pang question doon sa kanyang mga premium payments, iniimbitahan po namin siya ng First Life na pumunta po sa opisina para po makipag-usap. No? Kasi ho, yung mga invitation ho namin dati, hindi naman niya po pinapaulakan, kaya hindi rin po magkausap yung dalawang panig. Pero attorney, kapag kunin ho niya yan at gusto ho niya kunin po yung 89,000 na alok ho ninyo, paano ho yung policy ho niya? Mawawala po bang visa yung policy niya, sir? Opo, kasi sinosurrender niya na po yung policy. Ba't ganun? Sinosurrender niya na po yung policy. Ibig sabihin po, kinukuha niya na yung value ng policy. Kasi yung life po ng policy, hindi pa po tapos. Hindi po ba yung supposedly 89,000 dapat yan lang po para sa savings at interest po na kanya dapat makuha po? Dahil nga, ang alok ko sa kanya, parang naguhulog ka lang, habang tumatagal yan, hindi mo ginagalaw, may makukuha po siya after ho ng kanyang pong payment for 15 years. Tama po ba, attorney? Yan po lahat yung mga dividendo po ay binigay po sa kanya lahat yung computation. At nung na-compute po, yung po ay naging 47,000 lang po. Para lang po maayos yung issue, kami po ay nag-alok ng another 40,000 para humaayos yung paghihiwalay nila. Pero magdadagdag kayo ng 40,000 which mangyari nga 89 na ho yan. Tama po ba? Yes, opo. Okay. Kausapin muna natin si Mary Grace. Mary Grace, anong sa tingin mo? Pabor ka ba dun sa sinasabi ni attorney? Sir, alam niyo po kasi, yung sinasabi po niya, ang talagang hinulog ko sa kanila is 70,500. Pera ko yun talaga. Sarili kong pera yun. Tapos sasabihin pa nila ngayon na parang lumalabas, may utang na loob pa ako sa kanila, nagdagdag pa sila ng 40,000. Which is kalokohan po yun. Ang binibigay lang po nila sa aking interest for 15 years is 17,000 pesos. So paano ho yan, attorney? Which is 3.6. Ang agreed po dati po 10% Hanggang habang lumilipas po yung taon, paliit ng paliit. Ngayon 3.6, yung pong 17 na yan at 3.6% po na computation. Nagbabaho kayo ng interest rate po, attorney, no? Sa tingin ko dahil hindi napako do sa 10% na which is yun yung pang-alok kun sana ninyo di ba? Yung pong 10%, I cannot really speak on that kasi hindi ko pa sa totoo lang ho, ngayon lang ho tinorward sa akin yung mga kontrata nito. Pero kung meron ho siyang question doon ho sa computation, doon ho sa value,
sabi ko nga ho kanina, lagi ho namin siya iniimbitahan para ho ma-discuss na maayos. Okay, ganito na lang ho, attorney. Para malinawan ho, para hindi naman po magiging agrabyado si Mary Grace ho dito, sasamahan po namin ang grupong Kilos Pronto sa inyong pong opisina para magkalinawan po tayo. Okay, sir? Yes po. Okay. With that, attorney, thank you so much po, ha? Salamat po Maraming sa inyong pong oras dito po sa Kilos Pronto. Okay, nasa linya naman po ang acting division manager po ng mediation ng Public Assistance Division po ng Insurance Commission. Walang iba kundi si Lourdes Ramos. Ma'am Lourdes, magandang hapon po sa inyo. Hi sir, magandang hapon. Oh, I'm sure na pakinggan ho ninyo aming pong discussion dito with attorney, no? At ito pong Yes po. complainant na si Mary Grace. Paano ho ito, ma'am? Medyo nakukulangan ang ating pong policy holder ho dito sa offer po ng insurance company nito? Yes. First Life Insurance. Financial, Medyo parang maliit. Kung i-compute po ni Mary Grace ho dito, dapat mas mataas ang kanya makukuha po dito, ma'am. Sir, ang isa-suggest ko po siguro, baka gusto ni Ma'am Mary Grace na Apo. pumasyalo sa Insurance Commission para ho matulungan namin siya. Okay. Basta ho dalhin niya ho lahat ng dokumento niya, aaralin ho namin yun. Sige. Pwede ho namin kasi sir i-invite ang insurance company at saka siya mag-usap po. Yes, Dito para sa bago ho Insurance siya Commission. pumunta ho doon sa First Life Insurance, sasangguni muna sa inyo po, ma'am. Tama po ba? Sure, ma'am. Sige sir, pwede po. Yeah. Or pwede ho dito na sila mag-usap. no? Ayun, pwede Kaya ho ba? po, yung Kayo mismo division patawag namin, ko sa sir, First Life? Yes, sir. Ayun. Ang division namin is Public Assistance and Mediation Very Division. good, very We can good. conduct po mediation conference. Oo, between para the at least maghaharap ang management ng First Life, pati yung complainant, at kayo po yung nasa gitna. Kami rin po yung Yes. pang-apat. Kami magdodokumento ho itong mga pangyayaring ito, ma'am. Sige po, sir. Sige Okay. po. With that, Ma'am Lourdes, thank you so much po. Maraming salamat po. Thank you po. Okay, with that, Mary Grace, tutulungan ka namin dito. Thank you, sir. Thank you so Okay, much. walang anuman.